So mayroon tayong sasagutin na may nagtanong, okay, dito sa Philippine Culinary Guild page. Okay, gusto niyang malaman ano ba yung ano bang mas maganda, yung electric fryer or gas fryer. Okay, again, based on my experience, i-discuss natin. Unang-una, pag-usapan natin yung electric fryer. Dito sa bansa ng UAE o Middle East, mura yung singil ng kuryente, So yung kuryente mas mura. Alright? Kumpara sa sa gas, mas hassle, lalo na sa pagpapagawa ng isang restaurant. Okay, dito kasi may mga lugar na bawal yung mga gas. Okay, may mga mga civil defense, may mga requirements sila. Okay? May mga requirements sila para para maaprubahan yung mga restaurant. Ngunit kaya minsan yung iba mas malaki ang gastusin sa pag-a-apply ng gas. Okay, kaya yung mga equipment ng iba ginagamit. Marami akong napasukan dito puro electric para at least maiwasan ng mas maraming expenses, mas maraming requirements ng government para sa pagpapa-approve ng restaurant. So gas, karamihan dito gas. Karamihan pala dito electric, okay? Marami na ako nabuksan ng mga electric. Tsaka mura din yung single. Sa Pilipinas, ang electric is hindi advisable. Okay, depende sa inyo yan. Kasi mahal pong single sa atin sa kuryente. Napakamahal po ng single po sa kuryente. At mas malakas po tayo. In a long run, mas mataas yung natin, consumption sa electricity kaysa sa gas. Okay, mas mura po ang gas sa atin kumpara sa electricity. Kaya ngayon, nung may mga binuksan akong restaurant sa Pilipinas, ginagamit namin gas. Okay? So yun po yung difference. Okay, mas mura, mas mabilis buksan, yun po yung mga difference niyan. Sa quality naman ng result ng pagkain. Sa quality ng result ng pagkain, okay? Halos parehas lang po sila. Okay, halos parehas naman po sila. Unlike sa minsan kapag manual naman nagpi-fry tayo, gas ang gamit natin tapos manual. Wala siya yung thermostat. Ibig sabihin, so hindi natin na-maintain yung anong temperature, tamang temperature para sa mga niluluto natin. O yun po yung difference ng mga gas na ginagamit ng mga nag-open fryer. Okay, yung gas tapos may malaking lang sila doon, talyase, doon sila nagpa-fry. Yung temperature na kailangan natin, minsan babagsak. Kunyari, nagluto tayo ng maraming chicharon. Okay, nilaglag natin lahat doon. Mabilis bumaba yung temperature niya. Pagbaba ng temperature niya, hindi ka agad marireach nung temperature nung chicharon, kaya hindi siya masyadong bumubuka. Okay, kaya may ibang mga chicharon, example ka lang naman yun. May ibang mga chicharon na matigas. Okay, hindi siya crispy kasi hindi niya na-reach yung tamang temperature ng cooking niya. O kaya sabay-sabay niyang binuhos doon. Tapos bumagsak yung temperature ng oil. Tapos matagal makarecover, yung iba nagiging crispy na hanggang sa masunog na yung ibang mga chicharon. Tapos yung iba hindi pa totally nagiging crispy o bumubuka yung niya. Hindi pa siya nagkakaroon ng mga air pocket sa loob, kaya hindi siya nagiging crispy, kaya nagiging matigas. So yun po yung kabilang ng gas kapag manual. Okay, karamihan pag gas ang gagamitin mo, dapat may thermostat ka pa rin na ginagamit. May mga machine naman na nabibiling fryer na may thermostat na. Okay, lahat din naman ng mga electric din naman, may mga thermostat na rin yan, ginagawa naman yan. Okay, kung bibili naman tayo ng mga electric fryer, maliit man yan o malaki, siyempre kung gaano kaliit, may tamang watts na may watts yan na karapat dapat para dun sa dami ng oil na Kaya pag nagprito tayo, mabilis siyang makarecover. Okay, so yun lang po ang yung sagot ko dun sa nagtatanong, electric or gas. So para sa akin po, parehas lang po yan, nasa paggagamit natin yan. So depende na lang sa tipid, o in a long run mas matipid po ang gas kaysa sa electric sa Pilipinas. Dito naman sa ibang bansa, mura ang electric dito, so mas makakatipid yung electric dahil sa pag-open ng isang restaurant, hindi ka na masyadong marami pang installation ng gas. Okay, marami pang requirements.
Muli po, Chef Francis.